Hindi mo makukuha ang punyal! Tulungan niyo po ako, Panginoon! Kung mamamatay man ako, tatanggapin ko! Huwag lang akong gawing kasangkapan ng nilalang na ito! Ibuka mo ang bibig mo! Kawanan mo ako! Bitiwan mong mukha ko! Huwag kang palilinlang sa mukhang maamo. Dahil minsan, ang halimaw ay marunong ding ngumiti na parang tao. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito, patungkol sa dalagang nagngangalang Sandra, 27 taong gulang, maganda, mapusok, matapang, at isang reporter-journalist. Dahil sa kanyang propesyon, muli siyang babalik sa kanyang bayang sinilangan, ang bayan ng San Gerardo, ang lugar kung saan namatay ang kanyang ina. 3 taon na ang nakalilipas. Kitang-kita pa rin ang mga bahid ng tugo sa lupa. Kung pagbabasyahan ko ang lugar ng pinangyarihan, laging dito, malapit sa lighthouse, nagaganap ang krimen. Sandra! Anong ginagawa mo rito? Hinanap kita, wala ka. Mabuti na lang, may nakapagsabi sa akin nagpunta ka rito. Hindi mo ako hinintay. Hindi na kasi ako nakatiis. Napuntahan agad itong crime scene. Wala ka pa naman kaya dinaanan ko na. Ang bilis mo namang mainip. Ganyan ba talaga ang epekto sa'yo ng mamuhay sa Maynila? Trabaho is life? Umuwi ako rito para magtrabaho. Hindi para magbakasyon. It's been 3 years mula nung umalis ako. Tulad pa rin ng dati ang San Gerardo. Diyan ka nagkakamali. Sa 3 taong nawala ka, maraming nangyari. Kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ang umalis ka. Halos mabaliw ako sa kaiisip. Umalis ako sa personal na dahilan. At hindi yun dahil sa'yo. Nagbalik ako ngayon para malaman ko kung bakit sunod-sunod ng patayan dito nang mamatay si Mama. Oo nga pala. Ngayon ko lang naalala. 3 taon na rin pala ang nakalipas. Di ba't ngayong buwan ang anibersaryo ng pagkamatay niya? Oo. Kasabay ng pagsasalaksi ko ang pagbisita ko sa kanyang libingan. Ngayon sabihin mo na sa akin, kung may natatandaan ka bang mga itsura ng mga biktima nung natagpuan ang mga bangkay nila? Oo. Tandang-tanda ko. Ang itsura ng kapatid ko nang matagpuan tong patay. Malapit sa lighthouse. Ang ibig mong sabihin, namatay si Lilith? Kailan pa? 1 buwan pa lang nakalilipas. At hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Wala nang lamang loob. At tuyong-tuyo ang kalahati ng kanyang katawan. Muntikan ko pa nga siyang hindi makilala eh. Dahil nag-iba ang mukha niya. Natatandaan ko lang yung huling suot niya bago ito umalis. Dapat na talaga akong kumilos. Kailangang mai-report ang mga masasamang nangyayari dito sa San Gerardo. Kung hindi, baka marami pang susunod na biktima. At ayokong katakutan ng nayo natin. Dahil lang sa mga nilalang na yun. Tara sa bahay. Nang makapagpahinga ka muna. Bukas sasamahan kita sa estasyon ng pulis para makakuha ka ng iba pang detalye sa kakailanganin mo. Salamat, Chris. Nabalitaan nilang may natagpo ang bangkay ng 24 na taong gulang na babae. Nagtungo sina Sandra at Chris sa tabing dagat. Sabi ng ilan, magkapareho raw ang mga itsura
ng mga bangkay sa mga naunang na-recover ng mga pulis. Inakala ng mga otoridad na isa siyang turista. Nang malaman nilang isa siyang news journalist, pinayagan na siyang kumuha ng mga larawan at mga detalye. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa istasyon ng pulis. Magandang araw po, sir. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para makakuha ng iba pang impormasyon. Tungkol sa mga nakuha niyong mga bangkay ng mga nakaraang mga buwan. Aba, miss. Hindi porket pinagbigyan kang manggulo sa ginagawa naming investigation sa crime scene kagabi. Pwede mo rin kaming istorbohin dito sa trabaho namin. Hindi ito library para gawin mong research center, ang istasyon ng pulis. Sir, hindi naman po basta research lang ang ginagawa ko. Reporter po ako. Reporter ka? Ah, kung reporter ka, dapat matuto kang gumalang sa kausap mo. Huwag mo kong tawagin lang na sir. Ako si Sargento Greg Bautista. Kayo po pala si Sargento Bautista. Hindi ko po nakuha kagabi ang buong pangalan niyo. Pasensya na po talaga. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami naglalaro rito. At huwag mong gawing training ground ang mga insidente ng patayan rito. Bumalik ka na lang sa Maynila. Walang mapapala ang isang pipitsuging babaeng reporter sa San Gerardo. Wala ho kayong karapatang pagsabihan ako ng ganyan. FYI, ako si Sandra Villar, public journalist ng News Time at lehitimong residente ng San Gerardo. Kung gusto niyong respetuhin ko kayo, tratuhin niyo akong tama. Huwag niyo hong hintaying magsulat ako ng mga hindi magandang pag-uugali niyo sa mga tao. Sargento Greg Bautista. Ganun ba? Pasensya na. Akala ko dayo ka lang rito. Bago niyo ho ako husgahan, alamin niyo muna ang lahat. Sarge! Anong meron? Bakit nakasimangot yung mukha mo? Andito si Officer Marco Ramirez. Siya nang bahala sa'yo. Teka, kararating ko lang. Ako agad ang isasabak nyo? Nagrereklamo ka? Sumunod ka sa nakatataas sa'yo. Asikasuhin mong lahat ng kailangan ng reporter na yan. Ano bang kailangan niya? O siya nang tanungin mo. Ayoko nang magsalita. Baka kung ano pang isulat niyang hindi maganda tungkol sa akin. Babalik na ako sa opisina ko. Marami pa akong gagawin. Sarhento talaga oh. Kararating ko lang. Ang init agad ng ulo. Kailangan ka pa palang sindakin para manahimik ka. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? At, teka. Ikaw yung kagabi. Kulang pa rin ba yung mga datos na nakuha mo? Hindi ang tungkol kagabi ang kailangan ko. Lahat ng incident reports ng mga nawawalang tao mula pa nung nagsimula hanggang nitong mga huling buwan. Lahat? Sigurado ka? Sige. Pero babalaan kita. Napakarami nito. Kulang ang isang araw sa'yo. Ayos lang. Sanay ako dyan. Ganyan talaga ang trabaho ko. Maghapong nagbiripika si Sandra ng mga nakuha niyang detalye sa opisina. Nang matapos niyang ayusin ang lahat, lumabas na siya ng istasyon ng pulis. Napansin niya si Marco sa kabilang kalsada. Kausap nito ang isang vendor. Bigla nitong kinuha ang perang inabot nito. Hindi siya nakatiis, nalapitan ng matanda. Nalaman niyang kilalang tolonggis na pulis, si Marco. Hinanap niya si Marco sa paligid at kanyang kinumpronta. Officer Marco, sandali ho. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? May problema? May kulang pa ba sa mga papel mo? Hindi ito tungkol doon. Bakit mo ginagawa yun? Ang alin? Yung ginawa mo sa matandang vendor. Nakinutungan mo ng pera kanina. Sinusundan mo ba ako, ha? Hindi kita sinusundan. Aksidenteng nakita kita na kinuhaan mo ng pera ang kawawang matanda.
Miss Sandra Villar, wala kang karapatang panghimasukan ng personal na transaksyon ko. Wala kang alam. Kung ako sa'yo, itiko mo yung bibig mo. Kung ayaw mong hindi kita tulungan sa trabahong ginagawa mo. Diyan ka na. Ngayon ko napatunayan na totoo ang katawagan sa'yo. Na isa kang tolonggas na pulis ng San Gerardo. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Unipormado kang pulis. Tapos tumatanggap ka ng pera mula sa taong walang kalaban-laban? Kumakain ka ng galing sa pinaghirapan ng ibang tao. Ang tibay talaga ng sikmura mo. Gusto mong magpaliwanag ako sa'yo, ha? Sige, sasabihin ko. Para sa kaalaman mo, ang perang voluntaryo niyang binigay para sa butaw niya sa pagtitinda niya rito, dito sa malapit na istasyon. Ang parte ng nakukuha ko, hindi napupunta sa bisyo. Itinatabi ko ang naipon kong pera para sa asawa kong may sakit. May asawa kang may sakit? Oo, may terminal cancer ang asawa ko. Baka pag-isipan mo pa ako nang nagsisinungaling ako. Halika, sasamahan pa kita sa ospital kung gusto mo. Hindi, wag na. Ayos na sa akin ang paliwanag mo. Ngayong nalaman mo ng totoo, masaya ka na ba sa pinaliwanag ko sa'yo, ha? Oo, pasensya ka na talaga. Alam mo, sa susunod, ilagay mo sa lugar yung pagiging reporter mo. Hindi lahat ng bagay dapat mong malaman. Tandaan mo yan. Oo, Officer Marco. Sorry talaga. Samantala, hindi pumalaot si Chris para masamahan niya si Sandra na makapag-ikot sa buong San Gerardo. Nakausap nila ang mga kaanak ng biktima. Hindi raw sila maghahabol pang alamin kung sino ang salarin. Nang matapos silang makapag-interview, napadaan sila sa isang bahay. Naabutan nilang nagwawalis sa labas ng bahay si Jenny. Sandra! Ang laki ng pinagbago mo! Ang ganda-ganda mo na! Tumigil ka nga dyan. Maganda ka rin naman, Jenny. Hindi. Mas maganda ka kaysa sa akin. Tingnan mo itsura ko, oh. Hindi sa panlabas na anyo makikita ang pagkatao ng isang tao. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Parehas kayong maganda. Pero mas gusto kong ugali ni Sandra. Joke lang. Tumigil ka dyan. Hindi nakakatuwa ang biro mo, Chris. Ah, teka. Ano to? Bakit may sugat ka sa braso mo? Wala to. Kinalmot lang to ng pusa. Kailan ka pa nag-alaga ng pusa? Wala naman akong alaga. Hinawakan ko lang yung pusakal habang kumakain. Kaya yun, kalmot ang napala ako. Ipa-check up mo yan. Parang namamaga eh. Sige. Susubukan kong dumaan sa center. Tama na yan! Inuman na! Hoy, pare ko! Tumagay ka! Hoy! Hoy! Ikaw! Halika rito! Ako, lasing na naman si Mang Ruben. Nagmamauy na naman. Anong problema niya? Nakatingin siya sa atin. Mag-iingat kayo sa kanya. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong yan, lalo na kapag lasing. Hoy! Bingi ka ba? Sabi ko, lumapit ka rito! Ayaw mo ha? Ako pupunta sa'yo. Chris, papalapit siya sa atin. Dito kayo sa likod ko. Akong bahala sa inyo. Umalis ka na rito. Hindi ka kailangan ng San Gerardo. Lalo mo lang ipapahamak ang mga tao sa pananatili mo rito. At baka ikaw nang isunod na mamatay. Huwag kang mag-iskandalo rito, Mang Ruben. Hindi ka namin pinakikialaman. Kaya pabayaan mo kami ni Sandra. Hindi ko tinatanong ang opinyon mo. Sandra pala ang pangalan niya. Tatandaan ko yan. Umuwi ka na sa inyo, Mang Ruben. Itulog mo yung kalasingan mo. Hoy, kahit lasing ako, tanda kong lahat ng sinasabi ko. At ikaw, babae, mag-iingat ka. May nag-aantay sa'yong malaking sorpresa.
Ay, pasaway na matanda. Dito pa talaga nagmauy sa atin. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya, Chris. Jenny, Huwag mo siyang intindihin. Nagpapapansin lang yun. Iha! bakit niyo hinawakan ng kamay ko? Mag-iingat ka sa lalaking yun. Aling Terry naman. Bigla ka na lang sumulpot dyan. Ano bang ginawa ninyo para puntahan kayo ni Ruben? Wala po. Siya nga itong lumapit sa amin at pinagsalitaan ng hindi maganda si Sandra. Binabalaan ko kayo. Hindi biro ang makipag-usap sa taong yon. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ikagagalit niya. Tatandaan po namin yan. Pero sana, huwag niya rin kaming guguluhin. Hindi ikaw ang binabalaan ko kung hindi itong dalagang kasama mo. Dapat na mag-iingat. Huwag kang makialam. Ineng, may ibibigay ako sa'yo. Kung may oras ka, basahin mo. Napaisip si Sandra sa mga binitawang salita ni Aling Terry. Hinala niya, may alamang matanda sa mga nangyayari. Hindi na sumama si Jenny sa kanila. Marami pa raw itong gagawin sa kanilang bahay. Gabi na nang mapadaan sila Chris at Sandra sa tabing dagat. Napansin nila ang mga nag-uumpukang mga tao. Nilapitan nila ito at nakita ang panibagong bangkay ng babaeng palutang-lutang sa tabi ng lighthouse. Nagsidatingan na rin ang mga otoridad para i-recover ang bangkay. Nakakabahala na talaga ang lumalalang kaso ng patayan dito. Dapat nang mahulit maparusahan ang utak ng krimeng ito. Tanda! Tumabi ka riyan. Nakaka-estorbo ka. This is an animal attack. Kaya huwag mong ipagkalat na kagagawan ito ng halimaw. Huwag mo kong pigilan. Nandito ako para kayo'y balaan. Sarge! Hinay-hinay ka sa matanda. Baka kung ireklamo ka niyan sa opisina. Memo ka na naman yan. Wala akong pakialam. Ginagawa ko lang ang sa tingin kong tama. Ayokong may nanggugulo at nag-aabala sa trabaho natin. May patay na naman, Chris. Tara, puntahan natin. Sandali. Andyan sila, Sargento. Baka kung pag-initan ka na naman yan. Hindi yan. Basta gumawa ka ng paraan para makalapit akong hindi nila napapansin. Kailangan kong makakuha ng specimen at larawan. Ipapasuri ko sa isa kong kaibigan. Ano? Baka naman mahuli tayo. Hindi yan. Akong bahala. Paalala po sa lahat. Bawal pumasok sa police line ang kahit na sino. Kaya kayong mga osyosero riyan. Lumayo-layo kayo kung ayaw ninyong hulihin ko kayo. Pasaway talaga itong si Sandra. Ako ba talagang ipo-front dito? Paano bang gagawin ko? Jaguar, this is Alpha Base. Kailangan ka rito bumalik. Hinahanap ka ni Commander. Over. This is Jaguar. Copy. Babalik na ako riyan. Over and out. Marco, ikaw na munang magbantay rito. Sa'yo ko ipagkakatiwala ang lahat. Sige, Sarge. Akong bahala rito. Umalis na si Sargento. Mas madali ako makakaporma. Ay, thank you, Lord. Chris, galingan mong pakikipag-usap kay Marco para makuha ko ang kailangan ko, ha? Sir, kumusta? Grabe pala yung nangyari sa biktima, no? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Huwag kang pakalat-kalat. Baka sa susunod, ikaw na ang mabiktima. Grabe naman kayo, sir. Hindi ako trip lang nila lang na yun, no? Target ng mga loko-loko. Good boy lang ako. Sige lang, Chris. Malapit na akong matapos. Kausapin mo lang si Sir. Parang may tao. Teka lang naman, sir. May sasabihin pa ako. Ikaw, nakakahalata na ako sa'yo ah. Iniistorbo mong pagbabantay ko. Hindi kita ina-estorbo. May sasabihin pa talaga ako.
Ano ba kasi yun? Ang kulit mo eh. Sir, kung sakali bang makakaharap mo ang nilalang at kasama mo ang mahal mo sa buhay na may taning na, kailangan ng alay at papipiliin ka, sinong isusuko mo sa kanya? Ang mahal mo sa buhay na may taning na o ikaw na malakas pa? Kailangan ko ba talagang sagutin yan? Oo naman, sir. Survey lang. Basta para sa akin, gagawin ko lahat para sa taong mahal ko. Huy! Sandra! Anong ginagawa mo dyan? Patay. Yari na. Sige po, sir. Alis na ako. Mission accomplished. Naloko na. Magkakutsaba pa ating dalawa. Hoy! Bumalik kayo rito! Mag-isa sa kwartong pinag-aralan ni Sandra ang mga files na nakuha niya. Binuklat rin niya ang maliit na librong bigay ni Aling Terry. Doon niya nakumpirmang magkatulad ang mga patterns ng pagkamatay ng lahat ng biktima. Napaisip siya kung papaano ipaaalam sa mga otoridad ang kanyang natuklasan. Dahil sa stress ng sitwasyon, nagpasya siyang lumabas ng bahay ni Chris upang magpalipas ng oras sa gabi. Habang naglalakad sa isang liblib na lugar, hindi niya inaasahang makita si Marco na nag-iisa. Mula rito, naisipan niyang sundan ito. Ang dami namang ibang lugar. Bakit dito pa? Si Marco ba yun? Anong ginagawa niya rito sa liblib ng lugar ng ganitong alanganing oras? Pahihirapan mo ba talaga ako, ha? Maawa ka naman sa akin! Ano to? Anong meron sa pulis at sa matandang kasama nito para magpunta rito? Kinakabahan ako. Ang bilis lang nilang makalayo. Hindi ko tuloy marinig ang pinag-uusapan nila. Nakakainis. Mapipilitan tuloy akong lapitan at sundan ko sila. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Tuparin mo lang ang kahilingan ko. Ano daw? Kahilingan? Na ano? Hala, nakalayo na sila ng tuluyan. Kailangan ko na naman silang sundan. Hahabulin ko pa ba sila? Baka ako naman ang mapahamak nito. Anong gagawin ko? Dahil lintik na, tumunog pa yung telepono ko. Mag-off ka! Mag-off ka! Ano yun? Saan galing ang ingay na yun? Naloko na. Narinig pa ata nila. Kailangan ko na makalayo dito. Baka kung anong gawin nila sa akin dito. Ikaw! Hanapin mo kung sino yun! Baka kung anong narinig niya sa atin! Ang pinakapakay kong intindihin mo. Huwag ang isang yun. Papalis na siya. Dahil alam niyang narinig natin ang telepono niya. Nakalayo na ako. Ay, salamat naman. Muntik na ako dun ah. Buti na lang nakalayo agad ako. Kailangan kong kumalma. Baka makasalubong ko sila at agad ako mapaghinalaan. May naglalakad papalapit sa akin. Baka nasundan ako. Dapat na ako makalayo. Baka patayin na nila ako. Huli ka! Walang iya ka! Papatayin kita! Ano ba? Huwag mo akong saktan! Ako to, si Chris! Tama na! Chris? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Anong ginagawa mo rito? May tinatakasan. Ay, nakakainis ka naman eh. Akala ko ikaw yung nakita ko dyan sa liblib na lugar. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Alam mo namang madilim dyan eh. Ay nako, mahabang kwento. Mamaya na pag-uwi. Teka, wag na muna tayong umuwi. May emergency tayo. Ha? Emergency? Bakit? May nawawalang taga rito sa atin. Kalat na sa buong San Gerardo ang pagkawala ni Jenny. Ano? Anong nangyari? Halika sa bahay. Magugulat ka sa makikita mo. Nagmamadaling pinuntahan ng dalawa ang bahay ni Jenny. Nagulantang sila nang makita ang loob ng bahay. Nagkalat ang mga gamit.
May marka ng dugo ang pader at may malaking kalmot ng kuko ang lahat ng kagamitan. Sinubukan nilang hanapin ang anumang bakas na maaaring maiwan ni Jenny bago ito mawala. Pero wala silang nakita. Nabahala si Sandra. Wala pa man siyang nagagawang report. Lumalala na ang mga nangyayari sa San Gerardo. Kinaumagahan, bumulaga sa tabing dagat ang walang buhay na katawan ni Jenny. Nakakainis. Hindi ko man lang siya naipagtanggol mula sa halimaw na yun. Mapapatay ko talaga gumawa nito sa'yo. Patawarin mo ako, Jenny. Wala akong nagawa. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng hustisya. Kayong dalawa, andito na naman kayo. Lumayo kayo dyan sa biktima. Manahimik ka. Namatayan kami ng kaibigan. Pabayaan mo kami. Ang sugat ni Jenny, naging katulad ng mga marka sa mga naunang na-recover na bangkay. Anong ibig sabihin nito? Parang naging palatandaan ng halimaw ang mga aatakihin niya. Ano bang kaguluhan yan, Marco? Magtatrabaho na tayo. Ilayo mo ang mga tao. Ganun na nga ang ginagawa ko, Sargento eh. Pero itong dalawa nagpupumilit lumapit sa bangkay. Ikaw, reporter at binatang hulas. Tumabi kayo. Lagi na lang kayo nang aabala sa trabaho. Hindi ako lumapit dito bilang reporter. Mga kaibigan kami ng biktima. Kaya irespeto niyong pagluluksa namin. For your information, kaibigan lang kayo. Hindi kayo immediate family. Hala, umalis kayo riyan sa bangkay. Tayo! Bitiwan mo kami! Ano ba? Huwag na kayong pumalag. Sumunod na lang kasi kayo. Irereklamo ko kayo ng discourtesy or abuse of authority na ginagawa niyong pagtrato sa amin. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Wala akong pakialam. Kahit magreklamo ka pa. Magkita tayo sa husgado kung gusto mo. Ginagawa ang trabaho niyo? Sigurado ka? Puro kayo pag-iimbestiga at pag-recover ng bangkay. Ni wala nga kayong maayos na statement para ma-resolve ang kaso. Hoy! Namumuro ka na, ha? Huwag mo kami pagsalitaan ng ganyan. Obstruction of justice ang ginagawa ninyong pakikialam sa ginawa namin. Tama si Sandra. Wala kayong ginagawang solusyon para matigil ang patayan sa San Gerardo. Hindi nyo ginagawa ang trabaho ninyo. Mahigit sa 3 nang namatay. Simula pa lang dumating ako. Ilan pa bang tao rito sa San Gerardo ang gusto niyong mawala bago kayo kumilos? Oo nga, Sargento. Inintay niyo pang mamatay ang anak ko. Bago kayo magising sa katotohanan, ipaglaban niyo ang mamamayan ng San Gerardo. Kumilos kayo! Oo nga naman, Sargento. Huwag kayong tutulog-tulog. Lokong reporter na to, ha? Kami pang nagiging masama sa paningin ng mga tao. Huminahon kayo. Huwag kayo magpanik. Everything is under control. Pag-atake lang ng mabangis na hayop ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kumikilos ang mga tao ko para hulihin ito. Para mapanatag ang loob nyo, may pamiting sa City Hall para sa ulat namin sa mga insidente to. Pumunta kayo para malaman yung totoo. Ay siya nga. Mabuti pa nga. Pumunta tayo mamaya para malaman natin ang totoo. Napilog niya agad ang ulo ng mga tao. Mga hipokrito. Palapit sa akin si Sargento. Miss Reporter, huwag mo nag-uulitin ang ginawa mo. Kung ayaw mong pati ikaw, sumunod sa kaibigan mo. Hindi natinag si Sandra sa pambabantang binitawan sa kanya ng sarhento. Nanindigan siyang dapat nang mahuli kaagad ang salarin. Pero pinahihirapan sila ng killer. Sa dami ng mga nangyari, nalilito na siya kung sino ba talaga ang pwede niyang mapaghinalaang
Mastermind. Matapos ang meeting sa City Hall, lalong natakot ang mga tao. Pagsapit ng hapon, nakita ng taong bayan si Mang Ruben. Lasing at duguan ang kanyang suot na damit. Kinuyog siya ng mga tao. Huliin niyo siya! Pakiusap! Maawa kayo sa akin! Batuhin niyo siya para magtanda! Aray ka! Oh, tama na! Huwag niyo na akong saktan! Huwag kang saktan! Kulang pa yung ginawa mong pagpatay sa anak ko! Wala kang awa! Wala akong alam sa sinasabi niyo! Hindi ako mamamatay tao! Sinong maniniwala sa'yo? Ano yung bahid ng dugo riyan? Sa damit mo? Wala to! May napulot akong dugo ang pusa sa kakahuyan. Kaya ako dumikit sa damit ko. Sinungaling! Ang dapat sa'yo, pinaparusahan! Teka! Huwag niyong gawin sa akin to! Pakiusap! Itigil niyo yan! Bitawan ninyo ang matanda! Papatawan namin ng parusa ang matandang to. Huwag mo kaming pigilan, Aling Terry. Mali ang mambintang. Hindi niyo muna siya dapat parusahan agad. At sino ho ang dapat? Ikaw ba, Aling Terry? Isama ka na lang kaya namin para matahimik ng San Gerardo. Puro ka babala. Wala naman kaming napapala. Katulad ka rin ng mga pulis na puro lang satsat. Kaya tayo pinarurusahan ng Diyos dahil dyan sa kagaspangan ng ugali ninyo. Itigil niyo ang pagmamaltrato ng iba para hindi tayo nadadamay. At sino gusto mong sisihin namin? Ang mga sarili namin? Naaalarma na kami. Pati ang anak ko pinatay ng taong to. Gusto ko lang makakuha ng hustisya kay Jenny! Hindi sa ganitong paraan. Idaan niyo sa legal na proseso. Legal na proseso? Hindi tinatalaban ng legal na proseso ang isang halimaw. Mga kasama! Ituloy ang pagparusa sa matandang yan! Wag! Pakiusap! Tama na! Itigil niyo yan. Sa ginagawa ninyo, wala kayong pinagkaiba sa hayop na pumapatay. May punto si Aling Terry. Idaan natin ito sa tamang proseso. Ibigay niyo sa akin ang matanda at dadalhin ko siya sa istasyon ng pulis. Mga kasama! Payag ba kayo sa mungkahi ng pulis na yan? Kung sisiguraduhin niyang pagbabayaran talaga ng matandang yan ang kanyang kasalanan, mananahimik kami. Mang Ruben, kung ayaw niyong saktan kayo ng mga yan, sumama na kayo sa akin. Sige. Kahina-hinala ang pagtulong ng pulis nito. Bigla na lamang itong sumulpot sa kung saan. Pagdating sa istasyon, pinuntahan agad ni Sandra si Mang Ruben sa interrogation room. Pagpasok sa loob, kitang-kita niya ang takot at kaawa-awa nitong kalagayan. Nilapitan niya ito at umupo sa harap ng mesa. Marahang nagpakilala at tinanong si Mang Ruben ng ilang mga bagay. Sa huling tanong na sinabi niya, natigilan ang matanda. Nung una, hindi ito kumibo. Pero bigla itong tumitig sa kanya ng matalim at nagbitaw ng salitang nag-iwan sa kanyang palaisipan. May mga bagay sa mundo na hindi nyo dapat malaman. Kung ako sa'yo, intindihin mo na lang ang ibang bagay dito sa nayon. Manahimik ka na lang sa trabaho mo at huwag na huwag kang makikialam. Naawa pa din ako sa matandang yun nung una. Tapos, tatakutin niya lang ako. Nakakainis. Anong pumasok sa isip ko para kunan siya ng pahayag? Ano yun? Nagbukas siyang tarangkaan sa labas. Gabi na. Umalis ba si Chris? Chris? Chris?
Wala siya sa loob ng kwarto niya. Si Chris yun. Naglalakad pa alis. Saan naman pupunta ng alanganing oras? Masundan ko nga. Hindi lang ako magpapahalata. Kasalanan kong lahat ng ito. Di ko mapapatawad ng sarili ko. Bakit parang umiiyak siya? Anong gagawin niya at pupunta siya sa lighthouse? Patawarin mo ako, Lilith. Hindi ako minatatahimik ng konsensya ko. Papasok siya sa maliit na shrine. Nagsindi siya ng kandila. Madaming larawan ang nakadisplay sa loob. Ano to? Ganito na pala karami ang namamatay. Dito rin pala nila inaalala ang mga biktima. Kung nagkataong nagtagal ako, nailagay ko rin dito ang larawan ni Mama. Sandra? Nasundan mo ako? Chris, umamin ka. Narinig ko ang mga sinabi mo kanina. Bakit ka humihingi ng tawad sa mga larawang naririto? Anong kinalawan mo rito? Pasensya ka na kung nagulat ka sa tinuran ko kanina. Si Lilith. Kasalanan ko kung bakit namatay ang kapatid ko. Anong ibig mong sabihin? Si Lilith, nung gabing bago siya nawala, nag-away kami. Pinagtulakan ko siyang pumunta sa tabing dagat para makuha ng pangulam namin. May sugat siya noon sa kanyang binti. Dinahilan niya yun. Pero sinabi ko sa kanya, sugat lang yan. Walang epekto yan sa pangunguha niya ng pangulam namin. Hindi sinong umalis at nagpunta sa tabing dagat. Nagulat na lang ako ng hatang gabi. Wala pa siya. Biglang pumunta ang mga pulis. Pinalita sa akin ang kalunos-lunos niyang itsura. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nawala si Lilith. Sandra! Tumahan ka na. Katulad mo, parehas nating ipinaglalaban ng hustisya para sa mga namatay na biktima. Sasamahan kitang pagbayarin ng kriminal na yon. Lahat ng kasalanan niya. Pero ang tanong, sino o ano ang pumatay sa kanila? Sa ospital na kinalalagyan ng asawa ni Marco, nagkagulo na ang mga nurse. Muling umatake ang karamdaman ni Samara. Kinausap na siya ng doktor na ilang araw na lang ang itatagal ng buhay ng kanyang asawa. Dito na naglupasay si Marco. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyayari sa kanyang asawa. Naisip niyang kabayaran na siguro ito sa lahat ng naging kasalanan niya. 3 taon na ang nakararaan. Anong sinabi mo? Pagtatakpan kita? Hindi ko magagawa ang gusto mo. Gusto mong humaba ang buhay ng asawa mo, hindi ba? Gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kaya hahayaan mo akong maglagalag para makuha ko lahat ng kailangan ko para maligtas siya. Gaano ko katagal maghihintay na maisalba mo ang buhay niya? Hanggang sa makuha ko ang lahat ng kailangan ko. At pagkatapos, ilalagay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Ikaw na mismo ang magpapagaling sa asawa mo. Oo na. Gagawin ko na ang gusto mo. Basta tuparin mo lang ang pangako mo. Kakaibahang pagkamatay ni Magda. Wakwak ang kanyang bituka at inubos ang dugo. Hindi ito kayang gawin ng iisang tao lang. Mama! Mama! Gumising kayo dyan! Mama, huwag niyo akong iwan, Mama! Please!
kamatahan na. Kukunin na ng morgue ang bangkay niya. Tumayo ka na riyan. Ano ba, Chris? Bitawan mo ako! Huwag mo akong ilayo sa mama ko! Hindi ko pa kayang mawalay sa kanya. Patay na siya. Hindi mo na siya makakasama pa. Gumising ka na sa katotohanan yun. Mama! Patawad. Hindi ako pwede makialam. Sila sarhento nang bahala sa inyo. Kung sino man ang may gawa nito sa'yo, pagdating ng tamang panahon, ipaglalaban ko ang hustisya mo! Desperado na ako. Sisingilin ko na siya sa pinangako niya sa akin. Panahon na para makuha ko ang kagalingan ng asawa ko. Hindi ko siya isusuko kay kamatayan. Tulog ang lahat sa kulungan nang pinuntahan ni Marco ang lalaking kapipiit pa lamang. Pumasok siya sa loob. Tinawag ang lalaki. Sumilay sa mukha nito ang nakakalokong ngiti. Sa sobrang galit ni Marco, hindi niya napigilang pagbantaan ng matanda. Sinisingil niya ang ipinangako nito sa nakalipas na 3 taon. Lumapit ito sa kanya, sabay sabing, panahon na. Bigla na lang kumilos ang kamay ni Marco. Binuksan ang rehas at inilabas ang nasabing matanda. Kinaumagahan. Nagulat ang lahat. Wala na sa kanyang kulungan si Mang Ruben. Pang-ilang ulit na kitang nakikita rito. Ano ba talagang binabalak mo? Ikaw, kung gusto mong mangyari ang gusto mo, manahimik ka at maghintay. Pupunta na tayo sa lugar kung saan natin gagawin ang para sa kagalingan ng asawa mo. Totoo na ba yan? Walang halong biro. Bilisan mo na lakad mo. Oras na. Hindi na pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Ano to? May bilog na hugis sa lupa. May nakatirik na itim na kandila sa paligid. Nakahatag sa harap ng isang altar. Anong gagawin ko rito? Ano pang iniintay mo dyan? Sumunod ka na rito. Ano bang gagawin natin? Ang hanap ko, medical cure. Hindi ganitong klase ng seremonya. Gusto mo bang mabuhay ang asawa mo? O hindi? Gusto. Kung ganon, huwag ka nang umangal. Huwag niyo naman akong idaan sa sindak. Nakikinig naman ako eh. Ayoko sa lahat. Ang maraming daldal. Pagkatapos, wala namang gawa. Hala, umupo ka dyan sa bilog. Sisimulan na natin ang seremonya. Gagawin ko to para sa'yo, Samara. Mahal na mahal kita. Ang pag-ibig nga naman, minsan, nakakabulag ng katotohanan. Na kahit kamatayan, susungin mo, masunod ka lang. Naririnig kong binubulong mo dyan. Mag-focus ka. Huwag mong intindihin ang sinasabi ko. Ihanda mo ang sarili mo at tatakpan ko ang mga mata mo. Ay. Sige, handa na ako. Sa ilalim ng anino ng gabi, binubuksan ko ang pintuan ng dilim. Sa halimuyak ng dugo, sa apoy ng kandila, tawagin ang lakas na walang hanggan. Sa bawat ihip ng hangin, isanib mo sa aking hiling. Kung sino man ang uminom ng kopa ng sakripisyo, pagkalooban mo ng kagalingan at himala! Ha? Bakit biglang lumamig ang simoy ng hangin? At parang may kilabot na dumadaloy sa buong katawan ko. Ano ba talagang nangyayari habang nakapiring ang mga mata ko? May ililipat ako sa bibig mo. Inumin mo. Ho? Iinumin ko? Kakaibang amoy. Baka lason yan.
Akala ko ba handa ka na? Bawal na magreklamo. Inom! Sige na! Ha? Ano nangyayari sa akin? Naganap na ang kagalingang gusto mo. Pero sa pagkakataong ito, mararanasan mo muna ang isang malaking pagbabago. Humanda ka, Marco. Isang panibagong yugto ng buhay mo. Anong ginawa mo sa akin? Ang katawan ko... parang sinisilabahan. Bakit ganito? Ngayon, pantay na tayo. Ngayon mo mararanasan kung gaano kasakit maging halimaw. Ano tong ginawa mo sa akin? Sinungaling ka! Ginawa mo lang akong halimaw! Samara, mahal ko. Patawarin mo ako. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang paghiyaw ni Marco. Nag-flatline ang life support ni Samara sa ospital. Hindi niya inaasahang mararamdaman din niya ang pagkawala ng aura ni Samara. Nang siya'y matauhan, bumalik si Marco sa ospital. Doon niya nakumpirmang patay na talaga si Samara. Madaling araw na nang makauwi ito. Tulala siya at wala na sa sarili. Hindi niya magawang ayusin ang bangkay ni Samara. Kaya mga kaanak na nito ang nagmalasakit na mag-asikaso sa kanya. Napagdesisyonan nilang maagang ipalibing si Samara. Nakakaawa naman si Officer Marco. Namatay na ang asawa niya sa ospital, pero wala siya sa tabi nito. Nasaan raw ba kasi siya ng mga panahong yun? Balita ko, wala naman siya sa duty sa estasyon ng pulis. Kung wala siyang duty, saan siya nagpunta? Yan ang nakapagtataka. Alam niyang may taning na ang asawa niya. Hindi pa niya nagawang bantayan ng misis niya. Hayan, binabantayan niya sa oras na lang ng libing. Kakaiba yung kaba ko. Bigla ko naalala nung gabing nakita ko siya sa kasukalan ng liblib na gubat. Diyos ko! May natagpuan na naman bagong bangkay sa gubat! Mas brutal ang pagkamatay nito at tanging binti at kamay at ulo na lang ang itinira sa biktima! Narinig mo yun? May patay na naman. Pero mas karumal-dumal ang itsura ng biktima. Ano? Pupuntahan ba natin? Tara, puntahan natin. Gusto kong malaman kung may kaugnayan ito sa naunang mga biktima. Sa totoo lang, iba ang pakiramdam ko. Mas nakakikilabot at mas nakatatakot ang ginawa ng nilalang na yun sa huling biktima. Iha, saan kayo pupunta? Aling Terry, kayo po pala. Nung isang araw ko pa po kayo gustong makausap. Andyan lang naman ako. Pakalat-kalat sa tabi. Pagkaminsan tuloy, hindi ko maiwasang isipin kayo ang halimaw. Gala kayo eh. Lokong binata ka. Pinagbibintangan mo pa ako. Saan ba ang punta ninyo? Sa panibagong bangkay ho. At nakatatakot na itsura. Kakaiba raw sa mga naunang bangkay. Ibig sabihin, nadagdagan ng umaatake sa atin. Ho? Dalawang halimaw? Hala, nanganganak ba sila? Anong klaseng mga hayop pa sila? Hindi sila nanganganak basta-basta.
Pero kaya nilang makapanghawa ng tao. Ito ang pinakanakatatakot dahil kung nagkataon na makahawa siya ng taong may matinding galit sa kanyang puso, mas babaluti ng kilabot ang buong San Gerardo. Gutom sa laman ang magiging panibago niyang kalahi. Nakahahawa pala yan. Sa akin kaya, tatalab yan? Lokong to. Dinaan mo pa talaga sa biro yan. Tumigil ka nga. Huwag kang mabiro ng ganyan. Baka marinig ka. Ikaw ang isunod. Mas nakatatakot ang aura ng nilalang na nararamdaman ko. Mas mag-ingat tayo. Huwag kang mangarap na tatalab sa'yo yan. Hindi ka pa man nakakagat o nahahawaan. Mukha ka ng gutom sa laman. Tama na nga yung kalokohan mo, Chris. Aling Terry, sumama ka sa amin. Tara na, sumabay na kayo. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ninyo. Matapos mailibing ang kanyang asawa, nagkulong si Marco sa kanyang bahay, hindi dahil sa pagluluksa para rito, kundi dahil sa kakaibang reaksyon ng kanyang pangangatawan. Ramdam niya ang pagkalat ng nakakikilabot na lason sa buo niyang katawan. Ito ang resulta sa ginawa sa kanya ng matanda. Hindi na mapakali si Marco sa kanyang kinahihigaan. Sa pagkairita nito, sinira niya ang kanyang damit at winasak ang likurang bahagi ng kanyang bahay. Lumabas siya at tumakbo papasok ng masukal na kagubatan. Ano ba yun? Bakit ang ingay sa kagubatan? Shh! Huwag kayong maingay. May nararamdaman akong kakaiba. Aling Terry, parang may gumagalaw talaga sa kakahuyan. Huwag na lang nating pansinin. Nagmamadali tayong pumunta sa lugar nung ika-4 na bangkay. Umiwas na lang tayo. Mas makabubuting gawin natin ang suwestyon ni Chris. Tayo na. May mali sa mga nangyayari. May kutob akong... May kung anong nilalang ang nasa kakahuyan. Chris, nabanggit ba kanina ng babaeng nakilibing kung saan natagpuan ang ika-4 na bangkay? Ang dinig ko, dito lang sa kagubatan. Ang lawak ng lugar na ito. Saan natin hahanapin yun? Sa daming marites dito, mag-uumpukan agad ang mga tao. Makikita agad natin yon. Sadali. May naririnig akong umuungol. Pag-iingat kayo! May papalapit sa atin! May mabibigat na yabag! Tumaba kayo! Naiwasan natin! Pero tingnan nyo! Yung tao! Ay! Tinangay niya yung tao! Aling Terry! Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam. Nagulat ako sa mga nangyari. Susundan ba natin yung nilalang? O pupuntahan ang naunang bangkay? Kung makakaya nating mailigtas ang taong yun, gawin natin! Kakaibang kilos ng nakita naming nilalang. Iba ito sa unang umatake. Totoo nga ang hinala ko. Magkaibang nilalang na gumagala ngayon sa San Gerardo. Tulad ng sinabi ng tsismosa, mas brutal at malala ang pagkamatay nito kumpara sa mga naunang nakuhang mga bangkay. Dumating ang grupo nila Sargento. Hinahanap naman ni Sandra si Marco. Nagbabaka sakaling pumasok ito, pero wala ang binata. Sinabi na lang ni Sandra kay Sargento ang nakitang pagdukot sa bata. Halatang di ito interesado. Nainis siya sa naging reaksyon ng pulis. Habang pauwi sila, nakasalubong nila si Marco. Pinauna niyang umalis si Chris at Aling Terry. Dito na niya kinausap si Marco.
Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang mga nangyari bago siya pumasok sa trabaho noong umaga. Nasa gitna raw siya ng kagubatan. Walang malay na nakahandusay. Unti-unti siyang bumangon. Sa tabi niya, may nakita siyang nakahandusay. Nagtataka siya. Anong ginagawa niya roon? Natakot siya nang makita niyang duguan ang kanyang mga kamay. Hindi niya talaga matandaan ang lahat ng nangyari. Biglang sumulpot sa kanyang harapan si Mang Ruben. Hawak ang kanyang kinakaing laman. Bigla niyang sinunggaban ang kwelyo ng matanda. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nagkaganito? Nandidiri ako sa madugo mong mga kamay. Bitawan mo ang kwelyo ko! Bitawan mo ako! Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ako nagkaganito? Papaano rin ako napunta rito? Anong malay ko? Busy ako ritong kumakain. Paglabas ko rito, andyan ka na. Ang mga palad ko. Anong mga ito? Mga dugo ba ito? Ha? Pwede ba, Marco? Ayusin mo yung sarili mo. Parang hindi pulis. Ano? Biglang nabahag ang buntot mo sa mga dugong nasa palad mo? Pumapatay ka naman dati, di ba? Yun nga lang, mga kriminal ang target mo noon. Kesa ngayon, kahit sino, pakikialaman mo, kahit ayaw mo. Buisit ka! Hindi mo na nga tinupad ang pangako mo sa akin. Ito pa ang ginawa mo. Hayop ka! Hinding-hindi kita mapapatawad! O ano, gaganti ka na? Sa ganyang estado mo? Sa tingin mo kaya mo ko, ha? Wala kang kwenta. Pinaasa mo lang ako sa wala. Pinatay mo na nga ang asawa ko. Ginawa mo pa akong halimaw. Isa yang abilidad na magagamit mo sa maraming bagay. Bibihira ang mapagkalooban ng ganyan. Itigil mo na yung karireklamo mo. Samara, patawarin mo ako. Ano tong nagawa ko? Hinimatay na ang loko. Papagurin mo pa talaga ako nito. Ha, Marco? Ay, kainis! Ayokong malaman ng ibang tao ang kinalalagyan ko. Kailangan kong ibalik ang binatang to sa lungga niya. Puwisit! Nagkasa ng pagpaplano sila Aling Terry, Chris at Sandra sa bahay nila Chris. Napag-usapan ang mga bagay-bagay na nakalap nilang mga datos ng mga nakalipas na mga araw. Inilabas na rin ni Aling Terry ang kanyang mga kagamitan. Ipinaliwanag ang mga gamit nito sa kalaban. Namangha si Chris. Hindi basta ordinaryong matanda si Aling Terry. Isa itong albularya na may alam sa mga nilalang na nanggugulo sa kanilang nayon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, nabanggit na rin ni Sandra ang pagbabagong nakita niya kay Marco nang magkausap sila. Dito na natigilan si Aling Terry. Samantala, matapos ang duty ni Marco, dumiretso siya sa kubong tinitirhan ng matanda. Malayo pa lang, ramdam na niya ang kaba at napakabigat na aura ng paligid. Nakalapit na siya sa bahay nang bigla siyang nakarinig ng mahihinang ungol. Napahinto siya sa kanyang paghakbang. Ilang saglit pa, bigla na lang may mabigat na bagay na dumamba sa kanyang likuran. Patayin mo na lang ako! Total! Ayoko naman talaga nito! Wala na akong dahilan para mabuhay! Patayin mo na ako! Isa kang tanga! Matapos kong ibigay sa iyo yan, sasayangin mo lang! Wala kang kwenta!
May naaamoy ako. Isang mortal na nilalang. Anong ibig sabihin nito? Nagdala ka rito sa bahay ko ng ibang tao. Nagkakamali ka. Ako lang ang mag-isang pumunta. Wala akong kasama. Sigurado ka? Huh? Ang bilis niyang nakalayo. Saan siya pumunta? Bitiwan mo ako, ano ba? Sinong niloko mo, ha? Hindi pa ba ebidensya ang taong ito? Hindi ko siya kasama. Hoy! Sinundan mo ba akong lalaki ka? Hindi! Napadaan lang ako. Nagkataon lang na nakita ko kayo. Nagtago ako dahil nag-aaway kayo. Tapos nakita ko naman na ang matandang uklubang to. Ang kapal ng mukha mo, laitin ang itsura ko. Hiyang-hiya naman ako sa amoy araw mong kulay at katawan. Gusto mo bang gawin kitang merienda ko sa gabing ito? Ha? Nagbibiro lang naman ako eh. Margo, tulungan mo ako. Tamang-tama pala. Walang angal kung gagawin kitang pagkain ko. Halika rito! Huwag makiusap! Huwag niyo akong sasaktan! Hindi napansin ni Sandra at Aling Terry ang pagkakahiwalay sa kanila ni Chris. Sa kanilang paglalakad, aksidente nilang nakasalubong si Sargento. Hinarangan siya nito at kinumpronta. Pasimpleng nakalayo agad sa kanila ang matanda. Hindi nagustuhan ni Sargento ang nalaman niyang palihim na pagsasaliksik sa mga kaso ng patayan sa nayon. Lalo na nang nabanggit nito ang tungkol sa kaso ng batang dinukot na hanggang ngayon wala silang nare-recover na bangkay nito. Pabaya kayo, Sargento. Kung nakinig lang sana kayo sa akin. Sana, nailigtas pa natin ang taong dinukot ng nilalang. Confidential ang mga kasong kinukuha mo. At alam mo yan bilang reporter. Na kailangan ng pahintulot ko bago ka kumuha ng datos. So anong gusto mong gawin ko? Ibalik sa yung lahat? Ano ka sinuswerte? Ayoko. Kung pinipigilan mo ko ngayon, para lang sitahin at sermonan ako. Pwes bukas na, marami akong ginagawa. Inaabala mo rin ang trabaho ko. Diyan ka na. Huwag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos. Ano ba? Bitiwan mo ako! Erereklamo kita ng physical abuse! Pikang-pika na ako sa iyong babae ka. Idinadaan mo ako sa pagrereklamo mo. Pinagbigyan na kita nung una. Pero sa pagkakataong ito, hindi na! Ano pa bang gusto mong mangyari, ha? Anong ingay yun? Saan ang galing yun? Pasaway, si Chris yun. Bitawan mo sabi ako, he! Ano? Hoy! Sandali! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! May ibang tao sa paligid. May kumakalos ko sa may kakahuyan. Totoo ba itong nakikita ko? Nasa harapan ko ang mga nakakatakot na nilalang. Dito ka pala papunta! Si Sargento, sumunod din para siya sa akin. Masaya to! May isa pa tayong bisita! Isang piyesta ang gabing ito! Hindi ba binata? Pagkawalan mo ako. Hinang-hina na si Chris. Kailangan kong makawala sa nilalang na ito bago pa niya ako sakmalin. Hetong dapat sa'yo! Saluhin mong asin sa mukha mo! Walang iya ka! Ang mukha ko! Mabdi! Pagkakalaman si Chris! Wala nang oras! Mahuhuli rin kitang babae ka! Maamoy kong dugo mo! Teka, bakit pa palapit siya sa akin? Huwag ako! Lubayan mo ako! Ikaw? Mas gusto ko ang amoy mo! Halika rito! Huwag! Huwag! Huwag ako makiusap! Mabilis ang mga pangyayari
Sumulpot mula sa likuran ni Ruben si Aling Terry gamit ang kanyang mga anting-anting at sagradong punyal. Sinaksak niya ang tagiliran ng matandang may hawak kay Chris. Napalingon siya sa kinalalagyan ni Marco at Sargento. Natigilan si Sandra. Kitang-kita niya kung papaanong sinaktan ni Marco ang kaawa-awang sarhento, tulad ng ginawa nito sa huli niyang biktima. Katapusan mo na! Tuluyan na niyang nilalamo si Sargento. Ano nang sunod natin gagawin? Pasok! Bumalik kayo sa mga bahay niyo! Huwag kayong lalabas! Sandra! Hinahabol ka ng nakatatakot na nilalang! Mag-iingat ka! Huwag niyo akong intindihin! Huwag kayong lalapit! At huwag kayong makikialam sa akin! Hindi na kayo! Lysandra! Tatawagan ko ang backup! Huwag! Pumunta na lang kayo sa kagubatan! Tulungan niyo ang mga taong naroroon! Bumalik ka rito! Akin ka! Ay, Diyos ko! Nakasunod siya sa akin! Kumilos na kayo! Pabayaan niyo siyang sundan ako! Pagpasok sa gate, nagmamadaling inakyat ni Sandra ang spiral na hagdang bakal. Makailang beses pa siyang muntikang matapilok at mahulog. Madilim ang paligid at ang liwanag ng ilaw sa pinakatuktok ng lighthouse ang tanging naging gabay niya para magpatuloy. Panay ang lingon niya sa kanyang likuran. Nakasunod pa rin si Marco. Sa pagmamadali nito sa pag-akyat, makailang ulit rin itong nahulog sa ibaba ng hagdan. Narating na ni Sandra ang pinakataas ng lighthouse. Kailangan ko siyang libangin para hindi niya mapansin ang gagawin kong pagkagat niya sa pain. Huwag ka nang magpakapagod. Kakainin na rin naman kita. Sabihin mo nga, bakit ka ba nagkakaganto? Masaya ka ba sa pananakit ng mga tao? Alam mo namang nakakairita ka. Reporter ka nga talaga. Mamamatay ka na lang. Mag-i-interview ka pa. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit mo to ginagawa? Dahil pa rin ba sa pagkamatay ng asawa mo? Hindi na ito patungkol sa kanya. Niyakap ko lang ang ibinigay sa aking kakayanan ng matanda kanina. Anong sabi mo? Si Mang Ruben? Oh! Siyang may gawa sa akin ito. Inakala kong ililigtas niya ang buhay ng asawa ko. Pero niloko niya ako. Ginawang guinea pig na eksperimento. Nagtagumpay naman siya. Ito na nga ako ngayon. Sinusubukang sanayin ang sarili sa kapangyarihang bigay niya sa akin. Napaatras si Sandra sa tapat mismo ng bilog na orasyong pambitag kay Marco. Sa pag-atake nito sa kanya, nadambahan siya nito, dahilan para mapahiga siya roon. Nakakumbabaw ito sa kanya habang hawak ang kanyang magkabilang braso. Nabitawan niya ang punyal na hawak niya. Pilit niyang nilalabanan ang akma nitong pagkagat sa kanya. Ang punyal! Nabitawan ko! Ano yung nangyayari sa akin? Bakit parang hinahatak ang buong katawan ko? At ano ito nasa bilog ako? Anong ginawa mo sa akin? Nadaganan niya ako! Paano ko makakawala sa kanya? Ikaw talagang babae ka. Sinasadya mo ito mangyari. Lalapain kita ng buhay. Kawalan mo ako! Kung ano mang mangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo ito. Walang sisihan. Papalapit ang mukha niya sa akin! Anong gagawin ko? Ikaw ang mabusog sa akin.
Umanda ka! Ang balikat ko! Wala ka talagang awa! Mamamatay na ata talaga ako nito sa mga taong umaasang mabibigyan ko kayo ng hustisya. Hindi ko na magagawa. Patawarin niyo ako. Kakaiba ang lasa ng dugo mo. Parang nagbago ng isip ko. Gagamitin ko ang katawan mo para magpalahi. Magmumula sa ating dalawa ang banibagong simulain ng aswang. Ibuka mo ang bibig mo. Ulan mo ako! Bitawan mo mukha ko! Itaboy sa kadiliman at maglaho sila sa dilim! Sandra! Humawa ka sa kamay ko! Aling Terry! Chris! Natumba si Marco mula sa pagkakakumbabaw nito kay Sandra. Ramdam niya ang hapdi ng punyal na itinarak sa kanyang likuran. Kasabay noon, ang paghila ni Chris sa kanya mula sa ilalim ni Marco. Naiwan ito mag-isa sa loob ng bilog na simbolo. Nanghihina ito tulad ng nangyari kay Ruben. Unti-unting naglalahong parang abo ang sugat niya. Nakatitig silang tatlo sa nangyayari kay Marco. Pinipilit nitong makalabas sa loob ng simbolo, pero hindi niya magawa. Malakas ang orasyong ginawa ni Aling Terry para mapatay si Marco. Muling sinaksak ni Aling Terry sa mismong puso ni Marco ang punyal. Naglalaho na ang katawan niya. Kasabay nun, ang pagpukol ng tingin ni Marco kay Chris at Sandra. Ang akala ko talaga katapusan ko na. At ang akala ko, wala na rin kayong dalawa. Bakit mo naman naisip yon? Sinabi niya sa akin kanina, nabusog siya sa kinain niya. Naalala kong may lakas pa si Mang Ruben nang iwanan ko kayong dalawa. Inisip kong pinagtulungan nila kayo. Kung alam niyo lang kung gaano ako pinakaban ng gusto. Halos mabaliw na ako sa kinalalagyan ko kanina. Hawak niya ang mukha mo kanina. Anong binabalak niya sa'yo? Kung nahuli pa tayo ng konti, Chris, maisasali na sana ang sisiyo sa bibig ni Sandra. Ikakalat niya na ang kanyang kakayahan sa pamamagitan noon. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at nakaligtas kayo. Aling Terry, gusto kong magpahinga. Pagod na ako. Kung maaari, iuwi niyo na ako sa bahay. Ayoko nakikita ang itsura ng lighthouse. Naaalala ko ang gabing natagpuan ko rin mismo dito ang bangkay ng mama ko. Sa realidad ng buhay, mahirap talagang magtiwala. Hindi mo alam kung sino ang tapat, totoo at walang lihim na galit sa iyo. Kaya sa mga pagkakataong napapansin ninyong kakaiba na ang ginagawa ng isang tao, mag-iingat ka. Sa panahon ngayon, ang kadalasang gumagawa sa inyo ng maganda ay ang mga taong hindi mo rin aakalaing may masamang intensyon sa iyo. Maging mapanuri at mapagmatsyag sa lahat ng bagay, lalong-lalo na kung mapupunta kayo sa isang malayong probinsya.